Ma'am, hindi nyo po pwede i-cancel. Na-deliver ko na, ma'am. Hindi ako nakapagsabi ng mga ganyan-ganyan, kuya. Dapat yung mga ano ka. Naghahanap buhay po kasi ako eh. Ay, parang tayo naghahanap buhay. Apo ma'am, good afternoon. Sa Lalamove po ito. Ano pong pipick uping item, ma'am? Okay, maliit lang. Sige ma'am, puntahan ko na po. Pantay lang po ako ha. Medyo iikot lang po kasi ako eh. Sige po, magkano po pala? Okay, sige po. Wala pong problema ma'am. Puntahan ko na po. Salamat. Hello ma'am, good afternoon. Sa Lalamove po ito. Nandito na ako sa Graceland. Sige po, pababa na po, paantay na lang. Ma'am, magkano po total niyan? 2,100 po. Okay. Exact amount naman po ma'am. Bali, pasensya na. Sa Viber ako tumawag. Di ko kayo makontak eh. Okay, sige po, pababa na po. Sige po, thank you na lang po kayo. Salamat. Lalamove ma'am. Ay kayo. Ito. Dalawa pala kami. Okay po. Sige po, ingat po kayo ma'am. Thank you po. Picturean ko muna. Ayan. Garanti sabog. Andiyan na, ito na pala. Ako na po lalapit. Ako na. Pwede ka na tatawid. Ano po lahat po? 2266. Apo. Gcash po ba yan? Gcash? Wala po eh. Hindi ba sinabi sa inyo nung ano? Wait lang po. Eto, sige po. Nasa Gcash po yung pera eh. Ano kaya? 66 lang po eh. Cash kasi binayad ko dun eh. Dapat pala pinasend ko na lang sa inyo dun sa Wikipedia. Sino po pwede makausap? Ano yun? Hello po. Oo. Apo ma'am, wala po kasi akong Gcash. Wala, nasa Gcash yung pera namin. Opo ma'am, kasi nga ma'am, wala namang po note na tsaka cash collect po yun eh. Cash din yung inabono ko. Yung policy po nila, alam. Wala mang ano nila. Kasi alam mo yung ano na yan, Apo. permission na masyado yung ginawa. Wala pa yung item sa anak ko. May mga penalty na kinukuha dahil di raw na ano yung mga ano. Ma'am, ang layo po natin sa regarding lang po yun sa pagbayad niyo po. Wala kami Gcash payment lang ako. Yun lang ako. Oo nga po. Ma'am, pwede niyo po i-cash out. Kasi po cash collect po yan, ma'am. Cash po yung binayad ko dun sa drop po. Cash lang ang ano namin eh. Dapat ni-note niyo po. Magsasuffer na naman kami ng ang dami na nga niya penalty na kinuha sa amin eh. Tapos magsasuffer na naman kami ng Anong alin po? Meron pa yan, di ba? Pag nag-cash out sa Gcash. Magsasuffer na naman kami doon. Opo. Ano na penalty namin sa kanya eh. Hindi ko naman kasalanan yun, ma'am eh. Hindi po ano yun. Gcash na lang, dapat may Gcash payment. Hindi, dapat po sana, ginawa niyo, ma'am. Hindi kami ang nag-book niya, kaya hindi kami ang ano dapat. Hindi, ma'am, kayo nag-book eh. Pangalan niyo din sa pick-up eh. Ikaw nag-book nito? Ha? O ba't hindi mo nililiyaw sa kanya? Sana po nilinaw niyo na Gcash payment, naka-note po sana. Yun lang kami kuya. Yun lang ang pera namin dito. Kasi meron kami pera dito, 400 lang. Hindi kami nag-ano ng pera dito. Kasi wala naman po sa Lalamove na policy na cash collect. Pero wala kami kasi pag Gcash lang kami, yun lang ang usapan namin na ano. Sige. Nga. Wala pa sa'yo para sa kasi. Bilagin ang parcel, pero ito pa rin. Sa akin, ang number niya, kakausapin ko yan, na ayaw mo, ito sa akin, magagalit ang ama mo. Bang transfer nyo na lang, ma'am. Ito, ma'am, ito yung parcel, Ayoko nakapagsabi ng mga ganyan-ganyan, kuya. Dapat yung mga ano ka. Ma'am, yung cellphone ko po nawala yung gamit na Gcash, ninakaw yung cellphone ko. Hindi ko naman po kagustuhan yon. Hindi pa na-verify yung Gcash ko eh. Ayoko nang ano yun yan, masakit ang ulo ko na stress ako dyan. Ma'am, hindi nyo po pwede i-cancel. Na-deliver ko na, ma'am. Kaya kung sabi Babayaran nyo pa rin po ako. magabayad na ako yung Ma'am, yung Gcash, pwede nyo po i-send sa transfer ng video yun, ma'am. Ayun yung sinasabi ko, ma'am, magdadagdag kayo doon pag Gcash to video. Ma'am, hindi nyo po kasi kagad ako iniintindi. Iba, isend nyo na lang po ngayon. Ito yung para matapos na. sa akin yan, matawagan ko yan, pero ito yan. Pa-receive na lang nito, ma'am, para matapos na po yung transaction. Ang dami ng charge kinuha sa inyo yan, magkano charge sa inyo yan? Baka nakakita, di pa lang kukuha ang parcel, meron ka lang magpe-penalty ka pa. Bibigay ko po sa inyo yung bank account ko, ma'am. Pasay na po ngayon. Ito po yung item mo.
Para din makalis na rin po ako. Naghanap buhay po kasi ako eh. Pare-pareho tayo naghahanap buhay. Bank account po yan. Antayin ko po ngayon, isenyo po ngayon. Ha? Ha? Ako, putang na ka, sinasabi ko sa'yo. Ang kagaguhan mo, forecast lang yan ha, nasabi ko lang. Hindi na ako siya. Nakakako pa kinukuha sa'yo contact mo, binibigay ha. Hindi pang lang ginagawa niya. Transfer yung punto tao. Magkano po yung tinransfer nyo? 2,000. Sige, check ko lang po muna sa video ah. Okay na po, pumasok na po. Salamat. Wait. Ay, nako. So, ayun mga katulala, no, naka-encounter na naman tayo ng cash collect, pero pagdating sa drop-off, i-Gcash. Alam nyo ba na hindi talaga dapat, Gcash payment kapag dumating ka sa drop-off? Sa mga Lalamove rider dyan na kagaya ko, no, 'di ba alam niyo yan na bawal yon na yung Gcash yung payment, lalo na pag naka-cash collect. Kasi yung ibang rider na first time mag-deliver o kaya yung unang booking, umagang umaga, tapos nakalagay cash collect, 'di ba? Tapos pagdating sa drop-off, i-Gcash. Syempre hassle naman paano kung nakandalang cash, 'di ba? Tapos yung dineliver mo cash collect kinuha mo, tapos pagdating mo sa drop-off, i-Gcash nila. And sa mga hindi nakakaalam, gusto ko lang sabihin na meron talaga akong Gcash, no? Pero hindi pa siya fully verify, kaya hindi pa siya masesenda ng pera. Yun, di ba? Pagdating ko nga lang dito sa drop-off, syempre cash collect to Tapos ano ba yung inabono ko, di ba? Cash yun, tuwan yun, cash kung binigay dun sa customer. Tapos pagdating dito, i-Gcash payment sa akin, di ba? Tapos magsisigaw-sigaw agad. Inuuna agad yung galit. Ewan ko kung ano pinaglalaban ni madam. Napakasimple lang Mag-book sila kung gusto nilang Gcash payment, i-book nila paid by Lalamove, tapos may naka-note. Huwag nyo nga accept to pag wala kayong Gcash. Diba? Napakasimple. Para din maging fair sa sa rider, hindi yung puro CS na lang yung laging tama, diba? Gusto nila laging pabor sa kanila, hindi naman lahat ng rider makakapag-provide ng Gcash Tulad ko, nanakaw yung cellphone ko na may Gcash fully verified ngayon nagpalit ako ng cellphone, tapos gumawa ako ng bagong Gcash, hindi pa siya kasi fully verified kaya hindi talaga masisenda ng pera, napakalabo. Kung tutusin, ayoko na lang din talaga ng Gcash payment kasi diba, pagka kunwari nasa ibang lugar tayo, tapos nakakuha tayo ng abono tapos sinuip nating mga rider tapos pag-aabonohan natin yung last na nag-deliver sa atin Gcash payment, tapos gusto nung abono cash kasi wala naman siyang Gcash. So di ba, napaka-sale para sa atin, di ba? Tsaka alam mo yan, walang policing ganoon na kapag cash collect tapos pagdating sa drop off Gcash payment pala, wala man lang pasabi na, sir, Gcash payment yan hindi ako magbabayad sa iyo ng cash. Tapos wala man lang note na Gcash payment only, di ba? Baka naman, di ba? Ewan ko sa mga CS na to bakit ganun no? Hindi ko alam kung saan nila napulot yung mga ganong rules, di ba? Hindi naman lahat ng CS ganun, pero napakaabala sa aming mga rider yung ganyan na kaya nga kami kumukuha ng book na cash collect para cash yung ibayad sa amin Hindi yung pagdating dun sa drop off Gcash payment, no? Pero di bali na, di ba nasira na yung araw ko, wala ganun talaga. Tsaka hindi ko talaga rin gustong ganun na hindi pa fully verified yung Gcash ko. Hayaan nyo na, di ba? Bawi na lang talaga tayo bukas. Don't forget to like and follow, share my page mga tulala. Hanggang dito na lang, bye bye, peace.